Nagsimula ang ating kwento sa may eskinita kung saan makikita ang mga lalaking nakasuit na binugbog ang isang tao. Ang ating bida si Park Kang-tae ay nasugatan ng husto ngunit may sigarilyo pa rin ang bibig. Sinabi ni Park Kang sa mga lalaki na napakasakit nito ngunit sinabi lamang sa kanya ng isa sa mga lalaki na bibigyan niya siya ng oras na humithit ng kanyang huling sigarilyo, kaya kinuha niya ang kanyang lighter para sindihan ng sigarilyo habang nagpapasalamat sa lalaki na binitiwan ang lighter. Biglang sinabi ng isang lalaki sa kasamahan niyang kalbo na huwag nang pahirapan at madaliin na ang kanilang ginagawa at sumang-ayon naman ito. Humingi ng tawad ang kalbo kay Park Kang ngunit bigla niyang iniluwa ang kanyang sigarilyo at galit na sinabi sa kanila na alam niyang inutusan lamang sila at sumusunod lang ang mga ito. Alam niyang puno na ng galit at kawalan ng pag-asa ang naging buhay niya, ngunit ayaw pa niyang mawala. Ang boxing ang lahat sa kanya. At nasa kanya na lahat tulad ng height, punching power, at star quality noong high school. Tinawag pa siyang promising prospect sa mundo ng boxing, pero hindi niya naiwasan na baliwalain ang mga provocation na dumating sa kanya dahil hindi niya kayang kontrolin ang init ng ulo. Dahil sa mga pangyayari ay sinabihan siya na hindi na siya makakapag-boxing muli at hindi na pinalaro. Pero sa tingin niya ay may iba pang paraan at baka makabalik siya dahil alam niya na at least may paraan para maghanap buhay bilang isang boksingero pero alam din niyang walang kwenta ang pagsisisi ngayon. Kung bibigyan man siya ng pagkakataon ay gusto niyang mag-boxing muli isa pa kahit isang beses lang. Nang biglang may narinig siyang nagsasabi sa kanya, na nahihiya siyang maging isang boxing apprentice na tulad niya. Pero may tumawag sa kanya ng Kali, para gisingin siya at tinanong kung patay na siya tapos may sumigaw na hindi daw. Bahala na kung mamatay siya at dapat na silang umalis. Nagtaka siya kung sino ang tatlong lalaki na takot na tumatakbo palayo at iniwan ang isang binata na duguan sa lupa. Walang buhay ang mga mata ng binata ngunit nagising sila nang nakita ni Park Kang-tae na pumasok siya sa katawan ng binata, at bumangon siya para habulin ang kanyang hininga. Saka siya tumingin sa nanginginig niyang mga kamay, na nagtataka kung bakit. Ang alam nito ay tiyak na namatay siya sa pagkakasaksak, at kung kaninong katawan nito. Makalipas ang ilang araw sinabi ng lalaki sa grupo ng mga kalalakihan na ang matatalo sa match ay mapupunta sa minahan. Pero kung mananalo sila ay mananatili sila doon. Sa August Boxing Apprentice School, sinabi rin sa kanila ng instructor na nagngangalang Nixer, na kung ayaw nilang pumunta sa minahan, ay magsanay sila na parang mamamatay sila. At makinig ng mabuti sa mga pares na itinatalaga niya sa kanila. Ngayon pagkatapos, ay sinimulan ni Nixer na ipares sina Torres at Maros, Onad at Bizan, Kizo at Damon, Johnny at Cesar, at panghuli, Sweet and Kali. Sinabihan sila na ang tinawag na pares ay magkakaroon ng match sa isang linggo. Ang mga superior na lalaki ay tumawa at sinabi kay Nixer na malinaw naman. Pero tinanong ng mga inferior na lalaki ang captain nila kung sinasabi ba niya sa kanila na magpakamatay na lang. Alam ni Park Kang-tae na reincarnate as Kali na sinadya ni Nixer na ay tapat ang mga malalakas sa mahihina. Nakikita niya ang binabalak nito. Ang minahan ay isang delikadong lugar, kung saan marami pa rin ang namamatay sa aksidente o sakit sa baga noong 21st century, at mas malala pa ang kapaligiran doon. Alam niya na dapat niyang iwasan na mapunta sa minahan kahit ano pa man ang mangyari. Biglang tinawag ni Nixer ang kanyang pangalan, kaya napatalon siya sa gulat at sinabing sundan siya, dahil may ipapagawa siya sa kanya ng mag-isa. Nagalit ang mga superior at nagtanong kung may special treatment ba si Kali. At galit na sinagot ng isa pang superior, na si Kali ay isang lampa, na hindi man lang makasabay sa training. Sa kabilang banda ay sinabi sa kanya ni Nixer na isinumite niya ang kanyang pangalan sa may-ari para i-discharge. Tinanong niya si Nixer kung ito ay totoo, ngunit siya ay nagulat dahil kalmado lang siya. Napaisip si Kali na hindi siya pamboksingero at maliit ang kanyang pangangatawan, ganun din sa loob ng minahan. Baka hindi siya umabot kahit isang taon ay mamamatay na siya. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Nixer na irerekomenda niya sa may-ari na ibenta siya sa ibang master ngunit sinabi niya kay Nixer na pupunta siya sa laban sa isang linggo. Tinanong siya ni Nixer kung siya ba ay talagang Kali dahil kung ito ay karaniwan ay umiyak na siya nang umiiyak. Pero mariin niyang sinabi kay Nixer na siguradong magiging boksingero siya, seryoso niyang sabi. At napangiti na lang si Nixer. At sinabi sa kanya na kung ganoon ay hindi na niya sasabihin sa may-ari, pero kung magbago man ang isip niya ay lumapit lang sa kanya kahit anong oras.
Pagkatapos ay tahimik siyang naglakad palayo na iniisip si Nixer na nagtatanong kung si Kali nga ba siya. Pero alam niyang hindi siya, dahil kamakailan lang ay isa siyang gangster na nagngangalang Park Kang na nanirahan sa Earth at nakakuha siya ng pangalawang pagkakataon bilang si Kali. Kung saan ito ay isang opportunity para makapag-boxing ulit. Pero alam niya rin na mahina ang kasalukuyang pangangatawan niya, mahina ang mga buto at stamina. Huli na rin ang kanyang growth spurt at mahina ang kanyang mga suntok bukod pa rito ay tila maraming nambuli kay Kali. Ito marahil siguro dahil sa mahinang katawan, kaya naman nagtataka siya kung bakit siya nagkaroon ng pangalawang pagkakataon sa katawan na iyon. Nang biglang may tumawag sa kanya mula sa gilid at tinitigan siya ng mga superior kaya napagtanto niyang nagsisimula na naman ito noon. Sinuntok ni Slit ang mukha niya at tinadyakan habang sinasabi sa kanya na hindi pa niya nagustuhan ang isang mahina na katulad niya. Problema din ang pagkuha sa kanya ng instructor bilang exception, tapos tinanong siya ni Slit kung ano ang ipinagmamalaki niya sa pagiging champion ng kanyang ama, at sinabi sa kanya na mamatay na lang siya dahil isa lang siyang hamak na mahinang nilalang. Ang akala ng ibang lalaki na nakatingin sa kanya ay nakakaawa pero napansin nilang nakatayo pa rin siya kaya hindi sila makapaniwala. Alam kasi nilang mabubagbog lang si Kali gaya ng nakasanayan, habang iniisip niya kung gaano kaawa-awa ang may-ari ng katawan niya, ay mapanuksong sinabi sa kanya ni Slit na isang linggo lang niya titignan ang mukha niya. Sumagot naman si Kali at pabirong sinabi kay Slit na, tama, dahil kakalad ka rin din siya papunta sa minahan, na ikinagalit naman ni Slit at inihanda niya ang kanyang kamao para suntukin siya muli. Natigilan siya ng mapagtantong isa itong napakalaking kamao at sa kasalukuyang katawan niya ay imposibleng makaiwas siya. Nagtataka kung paano niya ito maiiwasan ngunit nagulat siya nang makitang dahan-daang lumalapit ang kamao sa kanya. Nang makitang paparating na ito ay nagawa niyang umiwas, nakaiwas sa suntok at napaisip siya kung talagang naiwasan niya ito. Nagulat din at nagtaka ang lalaking nagmamasid sa kanila. Lalong nagalit si Slit dahil nakaiwas siya sa kanyang pag-atake at muling inilunsad ang kanyang kamao. Malinaw na nakikita niya ang pinagdaanan ng kamao kaya muli niyang iniwasan ang pag-atake at mahusay na umiwas sa iba pang mga pag-atake habang papalapit kay Slit. Habang nakikita rin niya noong nakababa na ang guard nito ay sa kanya sinuntok sa dibdib. Dahilan para mapa-atras si Slit, nagulat rin ang iba pang mga superiors ngunit biglang hinablat ni Slit ang shirt niya at galit na tinawag siyang mahinang nilalang. Sabay nagpakawala ng napakalakas na suntok, diretso sa pagmumukha niya. Sinabi sa kanya ni Slit na masyado siyang mayabang, wala naman palang binatbat sabay sabi sa mga kasama niya na umalis na sila. Ang lalaking kanina pa nakamasid sa kanila mula sa simula ay tinitigan muna siya, tsaka dahan-dahan tumalikod at iniwan siyang mag-isa na nakahandusay sa lupa. Gayunpaman, siya ay ngumiti at biglang napahalakhak. Nagtataka kung bakit hanggang ngayon ay hindi niya napapansin na may mahalaga ang bigat ng kanyang katawan sa boxing, ang koordinasyon ng kamay at reflexes, ang koordinasyon ng mata at kamay na kayang makita ang bawat butil ng buhangin na nahuhulog at sumusunod sa paggalaw nito, at ang mga reflexes na kayang iwasan lahat ng suntok. Alam niyang mayroon pa siyang alas na kapaki-pakinabang at nanumpa na hindi siya mapupunta sa minahan dahil siya ay mananalo at mabubuhay pa. 20 taon na ang nakakaraan, nagkaroon ng pag-aalsa ng mga nakabaluti na gladiator, at ito ay isang mapanghamong sitwasyon, na kahit ang mga regular na tauhan ay nahihirapan na rin sa sitwasyon. Ang kaharian na halos hindi napigilan ang rebelyon, kinalaunan, ay inalis ang slave gladiator system, at sa ganoong paraan ipinanganak ang mga fighters. Nalaman niya na sa mundong ito, ang mga manunood ay nasiyahan lamang sa mga labanan, kung saan ang mga kalaban ay nawawasak gamit ang mga kamao, kaya sa kanyang kasalukuyang katawan, ay kailangan niyang mag-ensayo ng mabuti. Isang lalaki ang nagsabi sa kanya na kung pagod na siya, ay pwede niyang bagalan ang pagtakbo, pero umuubos siyang sumagot at iginiit na ayos lang siya. Alam niya na kailangan niyang gawin ang lahat para mabuhay, dahil sa lugar na iyon ay kung kulang ka ng lakas, ay hindi ka makaka-survive. Biglang sumigaw si Nixer at pinahinto sila. Napamura na lang si Kali, dahil noong una ay sisiw lang sa kanya ang pagtakbo, kahit pa umiinom siya o nagyoyosi. Si Nixer na nagmamasid sa kanya ay nagtataka, kung paanong nasa gitna na ng pack ang batang laging nahuhuli. Kung una palang ganito na si Kali, ay hindi sana nila pakakawalan si Kali. Pinagtataka ni Nixer kung anong nangyari kay Kali, tapos narinig ni Nixer ang isa sa mga lalaki na nagtatanong sa kaibigan niya. Kung bakit buong lakas na tumakbo si Kali ngayon matapos siyang bubugin,
Nagtanong pabalik ang kaibigan kung akala niya medyo kakaiba ang kinikilos ni Kali matapos sumakit ang ulo niya. Tinanong sila ni Nixer kung ano ang ibig sabihin ng sumakit ang ulo ni Kali. Naiwan ang dalawang lalaki na gulat. Natanong niya pa kung nabugbog si Kali ng ibang grupo at sumagot ang mga lalaki na naniniwala silang mas nabugbog si Kali kesa dati. Akala nila patay na si Kali dahil dumudugo siya sa ulo, ilong, at iba pang parte ng katawan. Nagtataka si Nixer kung nagbago ba ito dahil naramdaman niya ang kamatayan. Alam niyang kailangan nilang maghintay pa ng kaunti para makita ang katotohanan, kaya inutusan niya ang mga lalaki na tumakbo ng 50 lap pa kung saan agad silang sumagot ng oo. Sa hapon habang nagsasanay, ay napansin ni Kali na lahat ay nagsisikap na maiwasan ang pagpunta sa minahan, at napagtanto niyang kailangan niyang magtrabaho ng husto ngunit naunawaan niya na ang pagsasanay ay hindi epektibo. Ito ay imposible para sa kanya para makapagdulot ng malaking pinsala sa kanyang kasalukuyang katawan. Alam niyang kailangan niyang i-target ang isang mahalagang bahagi tulad ng panga dahil ang isang maayos at tamang pagkakasuntok sa panga ay maaaring yumanig sa bungo at magpatamba ng mga kalaban. Kailangan niya maperpekto ang pagsuntok sa panga. Tinanong siya ng isang lalaki kung ano ang kanyang ginagawa at sumagot siya na nasa kalagitnaan siya ng pagsasanay. Ang lalaki ay nagtanong kung bakit hindi siya nagsasanay tulad ng iba sa kanilang kampo. Iminungkahi ni Kali na magsanay sila sa ibang estilo katulad ng kanilang ginawa sa kanilang training camp. Tinawag siya ng lalaki na bastos at pinaalalahanan siya na naging fighter na sila bago pa man siya isinilang, kaya hindi niya dapat binabaliwala ang mga veterano. Alam ni Kali na sa lugar na yon, ang boxing ay isang uri ng slugger na parang isang heavyweight fight sa kanyang mundo. Dating nagsasanay sa ganoong estilo ngunit ang regular na pagsasanay ay hindi makakatulong sa kanyang katawan. Sinabihan siya ng lalaki na kunin ang troso at ulitin ito ng paulit-ulit, ngunit may humawak sa balikat ng lalaki at hiniling sa kanya na maghintay ng 1 minuto. Pagkatapos ay tinanong ni Nixer si Kali kung natututo ito mula sa kanyang ama, at tumango siya bilang pagsang-ayon. Sinabi ni Nixer sa kanya na kung iyon ang kaso ay maaari niyang gamitin ang estilo sa kanilang kampo at kung ito ay ang estilo ng pagsasanay ng champion, ay mayroong isang bagay na matututunan mula dito. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Nixer na kaya niyang itago yun at pumayag siya. Sa tingin ni Nixer ay kampyon si Kevin ngunit hindi siya boksingero at iniisip niya kung nagtuturo si Kevin ng iba pang paraan ng pagsasanay ay iniisip din niya na dapat nagbago si Kali pagkatapos ng araw na yon. At ngayon ay iba ang pakiramdam ni Kali. Papalubog na ang araw at napasandal siya sa puno, ng pagod, na napagtanto na hindi niya ito kakayanin dahil nanghihina siya. Saka kumakalamang siya niya na nakaramdam siya ng gutom, at gusto niya kumain ng matamis. Nang biglang may napansin siya sa itaas, at nakita niyang nakasandal pala siya sa isang puno ng mansanas, kinagat niya ang isa sa mga mansanas at napabulalas na parang nabubuhay siya. Ngunit biglang may nagtanong sa kanya kung ano ang ginagawa niya doon, at nagulat siya nang makita ang isang marangal na ginang na nakatingin sa kanya. Sinubukan niyang sabihin ang isang bagay ngunit siya ay masyadong kinakabahan. Sinabi ng ginang sa kanya na kung wala siyang paliwanag ay dapat siyang pumili ng mansanas para sa kanya, at bumaba dahil gusto niya ring kumain. Agad siyang bumaba at binigyan siya ng mansanas, kinagat niya ito at pinuri, saka siya tinanong kung hindi ba siya alipin sa training camp, at kung hindi niya alam na ito ay isang marangal na family garden, pinaalalahanan niya si Kali na kapag siya ay nahuli ay paparusahan siya ng malupit. Sumagot siya na hindi niya talaga alam, at napaisip, na kung mapaparusahan siya ay baka hindi siya makalaban. Ngunit biglang ngumiti ang ginang at nagpakilalang si Azalea Agest, at ang kanyang ama ay si Baron Gadolf Agest na amo niya, na nag-uutos sa kanya na sabihin ang kanyang pangalan at sumagot siya na siya ay si Kali. Sinabi niya sa kanya na magpapanggap siyang hindi niya nakikita ang ginagawa niya ngayon dahil ibinigay niya sa kanya ang apple na yon. Ngunit kung mahuli siya muli, siya mismo ang maghahampas ng letigo. Pagkatapos ay inutusan niya siyang umalis bago pa siya makita ng iba, kung saan nagpasalamat siya, at agad na tumakbo palayo sa pag-aakalang muntikan na siya. Habang pinagmamasdan siya ni Alea na tumatakbo palayo ay napansin niyang maliit siya at mukhang mahina para sa isang aliping boksingero, saka siya tumingin sa apple na binigay sa kanya ni Kali at kinain, habang iniisip ang pangalan niya. Kinabukasan ay abala si Kali sa pagsasanay mag-isa gamit ang kanyang mga kamay. Habang ang mga superior ay nagsasanay gamit ang troso sa gilid, napansin ni Slit na nagbago na si Kali, at nakakaakit ng atensyon sa lahat ang kanyang ginagawang pagsasanay. Naalala niya rin na noong nakaraang araw ay nakapasok ang suntok ni Kali at alam niya na kung magpapatuloy ito ay baka matalo na siya ni Kali.
Galit na galit niyang ibinato ang trousseau na dala niya at tinanong ang isa sa mga superior kung pupunta ba ang instruktor, at sumagot ang lalaki na painatawag sila ng master kaya umalis sila. Napangiti si Slit sa narinig niya at inisip na wala naman sigurong masama kung e-testing niya ang kalaban ng maaga. Sinabi niya na kailangan niyang ipakita sa kanila kung sino ang boss, binalak ni Slit na ablotin sa likuran si Kali at ihampas sa lupa, ngunit naramdaman ito ni Kali at mabilis siyang nakaiwas. Habang nakaakmang gumanti ng suntok sa panga, natigilan siya nang makita si Slit at humingi ng tawad dito. Ipinaliwanag niya na masyado siyang nakatutok sa training kaya hindi niya napansin ang katabi niya na, nag-aalalang tinanong niya si Slit kung nataman ba niya ang kanyang mukha, at sumagot naman ito habang hawak-hawak ang mukha na hindi daw at okay lang siya. Sinabi naman ni Kali na mabuti naman dahil hindi siya dapat masugatan bago ang kanilang laban. Bigla itong pinagpawisan sa takot at sinabihan ni Kali na babalik na siya sa kanyang training. Kabisado na ni Kali ang mga taong kagaya ni Sleep, marami na siyang nakasalamuhang ganito noong nasa organisasyon pa siya, mga taong nagkukunwaring matapang sa pamamagitan ng pagbuli sa mga mahihina, at dinurog niya silang lahat. Nagmamasid sa isang tabi si Torres at nasabing hindi yun nagkataon, naglakad siya papunta kay Sleep, at tinanong ito kung nag-aalala siya dahil mukha siyang namumutla. Sumigaw ito at tinanong sa kanya kung ano ang sinasabi niya. Sinabi niya kay Torres na maswerte siya na lampang kagaya ni Kali ang kanyang kalaban, wala nang hihigit pa dito. Sumagot naman si Torres na totoo nga na nagbago na si Kali dahil kadalasan ito ay nagrereklamo at nakakainis kaya bubugbugin nila. Pero nitong mga nakaraang araw ay nakita niya ang determinasyon sa mga mata ni Kali, na nagpapahiwatig na hindi na siya mabubuhay tulad ng dati kaya mas mabuting huwag maging kampante at magpabeya. Biglang na-sorpresa si Slit, hindi na akalain na pati si Torres ay napansin din si Kali. Napangiti si Torres sa reaksyon niya kaya tinapak niya ito sa likod at sinabing huwag siyang mag-alala dahil si Kali ay si Kali parent kaya talunin niya ang basurang ito at ipadala sa minahan. Kinakabahan na sumagot si Slit at nagkunwari ito na alam niya ang dapat niyang gawin. Samantalang sa mansion ni Gadolf ay may isang lalaki na nagsabi kay Nixer na mukhang maganda ang takbo ng paghahanda para sa laban. Sumagot si Nixer na nagsimula na silang manirahan sa training facility, tinanong ni Gadolf kay Nixer kung si Torres ang promising na binanggit niya at kung kumusta si Torres. Si Nixer ay sumagot na si Torres ay may magandang balanse ng lakas at bilis, siya ay agresibo at may kasanayan, at siya ay may magandang mata na nagpapahintulot sa kanya na malampasan ang kanyang mga kahinaan. Maaari pang ang tunguhin ni Torres ang titulong kampyon, sinabi ni Gadolf kay Nixer na inaabangan niya ito. At sinabi kay Nixer na mayroon siyang gusting ipagawa dito, sumagot naman si Nixer kung ano ito, at ipinaliwanag ni Gadolf na alam nilang bumababa ang reputasyon ng kanilang training center at sila ay nahihirapan sa pananalapi kaya kailangan nilang ipadala ang kalahati ng mga alipin sa mga minahan dahil sa kakulangan ng pondo. Gusto niyang mag-imbita ng mga karaniwang tao bilang mga manunood at makalakam ng pera dahil naniniwala siya na ang mga karaniwang tao ay excited na manood ng mga boksingero na lumaban at tiyak na mag-e-enjoy ito. Tinanong niya si Nixer kung maaari niyang ipakita sa kanila ang isang laban na sulit na panoorin, sumagot si Nixer na kaya niya ang lahat. Habang iniisip na si Gadolf ang kanyang master ngunit itinuring niya na si Gadolf ay walang kakayahan, alam ni Nixer ang dahilan kung bakit ang reputasyon ng training center ay bumagsak, ay dahil sa kasakiman ng master niyang si Gadolf August Baron. 15 taon nang nagpapatakbo ng training center si Gadolf at sa unang 5 taon ay walang naging problema at ito ay dahil sa mga boksingero na minana niya sa kanyang mga ninuno. Subalit sa sumunod na 10 taon ay pinilit niya silang lumaban ng sobra-sobra dahilan para manghina at namatay. Tuyot ang lupa sa teritoryo ni Gadolf at kunti lang ang lupang sakahan, kaya't umaasa siya sa kita ng training center para masuportahan ang kanyang pamilya ngunit ngayon ay hindi rin sapat. Naalala ni Nixer ang mga pangyayari 2 taon na ang nakaraan kung saan pinadala niya ang mga batang boksingero sa Kingdom Boxing Tournament. Naalala niya ang isang batang lalaki na nangako sa kanya na siguradong mananalo siya pero namatay kalaunan. Ikinadismaya niya ito, na kung sana hindi yun ginawa ni Gadolf ay baka nagkaroon ng pagkakataon na bumangon muli ang training center. Biglang sinabi ni Azealia sa kanyang ama na gusto rin niyang manood ang laban at tinanong kung maaari ba siyang maglaan ng isa pang upuan para sa kanya. Tinanong siya ng kanyang ama kung para saan ito at hindi ba kinasusuklaman niya ito dahil ito ay isang barbaric. Sumagot siya na kung minsan ay iniisip niya ang mga barbaric na bagay okay din panuorin, binalaan ni Nixer si Azealia na baka ito ay masyadong nakapagpapasigla para sa kanya ngunit iginiit niya na ang pagpapasigla ay nangangahulugan ng kasiyahan.
Tumawa si Gadolf at sinabi sa kanyang anak na gusto niya talagang mapanood ito. Sumagot si Azealia na hindi siya karaniwang interesado sa mga laban na tulad nito ngunit gusto niyang makita para sa kanyang sarili. Naalala niya si Kali at napaisip kung paano rin ito lalaban. Dumating na ang araw ng laban. Pumasok si Kali sa lugar na inaayos ang bandage sa kamay at sinabi sa sarili na sa wakas ay dumating na ang oras na pinakahihintay niya.